po ng Reformed faith o Reformed Baptist o faith ng Reformed Baptist ay ang biblical doctrine. Biblical doctrine, yung po ang pinakapuso ng Reformed truth. So napag-aralan natin nakaraan ang banal na kasulatan, ang tungkol sa kabanal na kasulatan, unang doktrinang nabuo nitong mga council sa loob ng 1364. At ngayon naman, alamin natin kung ano po ang itinuturo ng banal na kasulatan. Sabi nga sa Westminster Larger Confession, ano ang pangunahing itinuturo ng banal na kasulatan? Na mahalaga po ito na dapat nating malaman ano ba talaga itinuturo ng banal na kasulatan, sapagkat ayon po sa Hosea chapter 4 verse 6, "My people perish for lack of knowledge." Marami po talagang mga mananampalataya o mga tao na liligaw dahil sa kakulangan ng kaalaman ng katotohanan ng mga doktrina na napapaloob sa banal na kasulatan. So ano po ang pangunahing itinuturo ng banal na kasulatan ayon po sa Westminster Larger Confession? Ang sagot po, ang pangunahing tinuturo ng banal na kasulatan ay kung ano ang paniniwalaan ng tao tungkol sa Diyos at kung ano ang mga katungkulang hinihingi ng Diyos sa tao. Yun po ang number 1 nakasulat dito, tungkol sa Diyos at tungkol sa katungkulan natin na hinihingi ng Diyos sa atin. So ngayon po, tignan natin ang ating pag-aaral sa 1689, pangalawang lesson about God and the Trinity. Ang Diyos at ang banal na Trinidad. Now, tignan natin sa pag-aaral nating umaga ang mga katangian ng Diyos dito po sa ating ikalawang doktrina. At ikalawa, ang relasyon ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Sino ang Diyos para sa atin at sino tayo para sa Diyos? Yun ang ating titignan ngayong umaga. At saka ating pong ipapahayag ang Trinidad, ang pagkatatlo persona sa isang Diyos. So una po, talakayin natin ang mga katangian ng Diyos. Nabasahin ko po ang first paragraph ng ating lesson about God and the Trinity. Ganito pong pagkakasabi sa Tagalog. Tagalog ko lang po babasahin, bagamat English-Tagalog tong aking hawak na 1689. Ang sabi po rito, mayroon lamang isa at tanging isang buhay at tunay na Diyos. Siya ay nabubuhay sa kanyang sarili at walang hangganan sa kanyang pagkadiyos at kasakdalan. Siya lamang ang dalisay na espiritu, di nakikita, walang katawan at mga sangkap na pabago-bagong damdamin ng mga tao. Siya lamang ang walang kamatayan at tumatahan sa kaliwanagan na di kayang abutin ng sinuman. Siya ay hindi nagbabago, walang hangganan, hindi malilirip, makapangyarihan sa lahat at walang hanggan. Magkaiba po yung walang hangganan at saka walang hanggan. Siya ay kabanal-banalan, lubos ang kaganapan, ganap na makapangyarihan at ganap na malaya. Ginagawa niya ang lahat ayon sa kanyang di nagbabagong matuwid na kalooban at tungo sa kanyang sariling kaluwalhatian, that is, ibig sabihin, providence of God. Siya ay puspos ng kabutihan at katotohanan. Siya ay nagpapatawad ng kasamaan, pagsuway at kaalaman. Siya ay nagpapala sa mga humahanap sa kanya ng buong puso. Take note po dyan. Siya po'y nagpapala sa mga humahanap sa kanya ng buong puso sa ating regular daily life. Ngunit siya ay napupuot sa lahat ng kasalanan. Hindi niya maaring palampasin ang kasalanan o ariing walang sala ang salarin. At siya ay ganap na makatarungan sa paghatol. Napakahaba po nito mga kapatid, ating pong himay-himayin ito sapagkat napakalaga na makilala natin ang Diyos, sapagkat kung di natin makilala ang Diyos, even Christians, kahit na tayo Kristiyano na, pinapalagay nating we know God. Kilala na natin ang Diyos. Kaya napakalaga ang makilala ng tao, maging ng mga Kristiyano, ang Diyos,
Sapagkat ayon po sa John 17:3, ito ay buhay na walang hanggan. Basahin natin John 17:3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila sa iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Para po doon sa mga unbelievers na wala pang tamang relasyon. May kukumpara ko yan sa unbelievers sapagkat wala siyang tamang relasyon pa sa Diyos. Bagamat kilala niyang Diyos, napakalaga ito para sa kaligtasan. At doon naman sa mga naligtas na, napakalaga pa rin ito sa kaligtasan sa pang-araw-araw. Sapagkat ang kaligtasan natin laging saved, past tense, pero continuing. Once you are saved, you will be continue na masisave hanggang sa tayo po'y makarating sa langit. Sabi nga na Jesus Christ, John 8:32, malalaman ninyong katotohanan at ang katotohanan ang siyang makapagpapalaya sa inyo. Yun po yung makapagpapalaya. Maliligtas tayo sa lahat ng kasalanan, sa lahat ng kamalian, kalikuan, dahil po sa pagkilala natin sa Diyos. Kaya sa pagkilala natin sa Diyos, unang-una, dito po nagmumula ang tunay na pananampalataya. Totoong pananampalataya. Na alam natin sa buhay ng tao, mayroong klaseng dalawang pananampalataya. Una, yung tinatawag na likas na pananampalataya, katutubo, innate, sa atin niyon. Nung tayo pinanganak, mayroon tayong pananampalataya. At ang pananampalataya yun, napaka-importante sa pamumuhay natin sa mundo. Sapagkat kung wala tayong pananampalataya, hindi tayo mabubuhay. Pero hindi ibig sabihin, yun ay makapagliligtas sa atin. Ang makapagliligtas sa atin na pananampalataya ay kaloob ng Diyos. Sa anong paraan? Sa pamagitan ng pagkikinig ng Ebanghelyo. Sa pagkikinig, makikilala natin ang Diyos. At kapag nakilala natin ang Diyos, magkakaroon tayo ng paniniwala hanggang sa tayo magtiwala at ito ay pananampalataya. At yung pananampalataya, yun yung tumatanggap ng kaligtasang biyaya. So, even Christians, kailangang lumago sa pananampalataya. Meron dalawang tayong bagay na dapat iwasan pagdating po sa katangian ng Diyos. Napakalaga po makilala natin ang Diyos. Kilalanin mo na ang presidente ng Pilipinas sa buong bansa. Kilalanin mo na lahat ng 1,000 island ng Pilipino. Alamin mo na lahat. Lahat ng subject sa mundong ito. Pero kung wala kang kaalaman sa Diyos, wala ka talagang papupuntahan. Tanging pagkakilala sa Diyos ang pinakamalaga sa buhay na ito. Iwasan natin ang dalawang bagay. Una, iwasan natin na ang Diyos ay isang paksa, isang topic. Sa halimbawa sa sermon, pag sinabing topic, halimbawa love, tapos sabihin natin the divine love of God, yun yung topic, theme, pwede nating hati-hatiin yun. Di ba? Hati-hatiin natin. Hindi ganyan ang Diyos. Ang Diyos hindi natin pwedeng mahati. Hindi rin siya pwedeng gawing isang silid. Na ang silid ay pwede rin hiwa-hiwalayin. Hindi po. Hindi natin pwedeng chap-chapin ang Diyos. Kailangan makilala natin siya ng buong buo. So, unang katangian ng Diyos na dapat nating gawin, mga kapatid, tandaan na tayo'y kanyang nilikha at dapat nating igalang ng buong taimtim ang Diyos sa lahat ng bagay. Maraming kumikilala sa Diyos pero nilalapastangan nila ang Diyos araw-araw. Kahit na sila'y Kristiyano rin. Kaya dapat nating kilalanin ang Diyos bilang mga creatures, mga nilikha lamang ng Diyos. Una, igalang natin ang kanyang pagkakatangi. Ang pagkakatangi ng Diyos, the uniqueness of God. Walang iba, kaisa-isa. Siya lamang ang tunay at buhay na Diyos. Walang ibang Diyos. Jeremiah chapter 10 verse 10 and 1 Thessalonians chapter 1 verse 9, ganito ang sabi. Ngunit ang Panginoon, ang tunay na Diyos, siya ang buhay na Diyos, the one and true living God, at walang hanggang hari. Sa kanyang puot ang lupa'y nayayanig at hindi matatagalan ng mga bansa ang kanyang galit. Nasusulat sa banal na kasulatan na walang iba, nag-iisa lamang, tangi, buhay na Diyos ang ating Diyos na pinaglilingkuran. 1 Thessalonians 1:9,
sapagkat sila ang nagbalita tungkol sa amin kung paano ninyo kaming tinanggap at kung paanong bumaling kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa buhay at tunay na Diyos. Nakita niyo ang tao, marami pong Diyos-Diyosan na mga tao, pero noong sila'y makakilala sa katotohanan, noong sila'y makapakinig ng pangangaral ni Pablo, nagbago ang kanilang buhay. Tinalikdan nila ang lahat ng mga Diyos-Diyosan sa buhay nila at sila'y naglingkod sa iisa at tunay at buhay na Diyos. Siya lamang ang ating Diyos. Kaya kailangan lamang nating respetuhin ito. Kailangan nating igalang ang kanyang pagka-Diyos. Huwag tayong magmahal ng higit sa Diyos. Kapag mayroon tayong minamahal na higit sa Diyos, that is idolatry. Ito'y paglapastangan natin sa Diyos na minamahal na. Kailangan nating mahalin ang ating kapwa. Gusto ko lang paliwanag ito, mga kapatid. Meron ba tayong rito? Okay. Ito na. Ang pag-ibig natin sa Diyos ay tulad po ng isang gulong na may mga rayos yan. Halimbawa, ito family, ito job, ito vacation, money, and etc. Lahat yan, iniibig natin. Minsan, ang iniibig natin na higit ay ang ating family. Pangalawa, ang job. Pero lahat yun po yan ay secondary lamang sa pag-ibig natin sa Diyos. Dapat dito tayo nakasentro lahat. Pag inibig natin ang Diyos, above all, lahat yan secondary na lang. Pangalawa na lang. Hindi tayo nagkakaroon ng idolatry sa buhay natin. At yung gulong na yan, mga kapatid, hindi yan lalakad, hindi makakargahan ng isang sakong bigas kung wala po yung hub. Ang hub natin, ang kumukontrol po ng lahat ng iniibig natin sa mundo ay dapat pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, kung hindi natin kilala ang Diyos, kung saan-saan tayo umiibig, mas pinahalagan natin kaysa sa Diyos. Ilan sa mga tao ngayon na hindi nagpapakita ng pag-ibig sa Diyos? Like for example, ito pong Sunday. Dito natin ipapayag ang ating pag-ibig sa Diyos, sinusunod natin ang kanyang salita na unahin natin siya, nandito tayo sa pananambahan. Kaya pagka oras wala tayo sa kanyang pagsunod sa pananambahan, mayroon tayo ibang iniibig na higit pa sa Diyos. Maliban lang sa providential na mga pangyayari. Halimbawa, na aksidente ang anak mo, kailangan dalhin mo sa ospital at kailangan gabayan mo yun doon hanggang sa maghapon, well, exempted po yan. That is providential cases. Halimbawa, nasunugan ng kapitbahay mo. Sasabihin mo, hindi, unahin ko muna ang Diyos. Saka na muna yung bahay na yan, nasusunog. Hindi rin pwede. So, dapat maunawa natin. The more we know God and the Lord Jesus Christ, the more namang tumitibay ang ating pag-ibig sa Diyos. Tingnan nyo ang Romans 1:18. Romans 1:18, tingnan natin hanggang verse 23. Ito yung mga taong kumikilala sa Diyos pero hindi umiibig sa Diyos. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan, lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao na sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. Tingnan nyo, sabi po sa unang-una, ang puot ng Diyos ay revealed araw-araw sa buhay ng tao. Bakit po? Sinisikil nila ang katotohanan ng kanilang kalikuan. Mas inuuna nila yung kanilang kalikuan kaysa sa pagkilala sa Diyos. Sapagkat ang maaring malaman nila tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Yamang ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Mula pa nang likhain ang sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagamat hindi nakikita, ay nauunawaan at nakikita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang madahilan. The nature
declares the glory of God, that there is God. Pero hindi nila ito pinapansin. Kaya ang sabi, walang may dadahilan ang sino mang tao na hindi nila maibig ang Diyos. 21, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya hindi nila niluwalhati bilang Diyos, ni pinasasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangatwiran at mga puso nilang walang katuturan nagdilim. Now, ito'y gawain ng mga unbelievers. Now, tignan natin, ang mga unbelievers dito tumutukoy sa mga Hudyo. Sila po'y bayan ng Diyos. Pero they become unbelievers dahil sa kanilang pagwawalang bahala sa Diyos. Verse 22, sa pag-aangking marurunong, sila'y naging mga hangal. They professed to be wise, but became fools. Psalms 14 verse 1, the fool says in his heart, there is no God. Now even Christians, professing Christian, nasaan ka kung iniibig mo ang Diyos? 23, at pinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira sa mga imaheng kahawig ng tao na nasisira at ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa at ng mga gumagapang. 32, nalalaman nila ang mga iniutos ng Diyos na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay karapat-dapat sa kamatayan. Ngunit hindi lamang nila ginagawa ang gayon, kundi sinasang-ayunan pa ang gumagawa ng mga iyon. One time, mayroon tayo ritong isang testimony na hinahadlangan ang mga attender natin sa church at sa Bible study dahil mayroon siyang hinanakit sa iglesia, itong lumalabas. Bagamat kilala niya ang Diyos. Nakakalungkot po. Bakit po nangyayari yan? Hindi niya pa kilala ang Diyos. Hindi ibig sabihin na kapag once naligtas ka, because salvation is simply giving faith sa ating Panginoon, manampalataya lamang tayo kay Kristo, din ligtas na. Hindi ignore ng Panginoon yan. Pero hindi dapat na manatili doon. You have to grow. You have to know God personally. Sa Bible lang natin makikilala ang Diyos. Sa nature, providence, and conscience natin, nagsasalita ang Diyos. Pero ang Diyos ngayon nagsasalita through His Word. Kaya igalang natin ang pagkakatangi ng Diyos. Marami pong hindi nakilala ang uniqueness of God. Marami po ang hindi nakilala. Siguro dahil English, hindi naman. Tagalogin natin. Ikalawa, igalang natin ang pagkakasarili ng Diyos, yung kanyang independence. Pag sinabing sarili, mga kapatid, ang sabi po sa ating 1689, alam kung hindi nyo masusundan, wala kayong kopya nito, ito ang sabi, at walang hangganan sa kanyang pagkadyos at kasakdalan. No? Siya'y umiiral sa kanyang sarili. Nag-i-exist siya sa kanyang sarili. Yan ang Diyos natin. Pero marami ngayong mga matatalino na pilit nilang dinidiscover sa nagmula ang Diyos. Pinipilit nilang gawin ito. Ang Diyos natin ay hindi po talaga pinaglilingkuran ng kamay tulad ng ibang ginagawa. Hindi niya kailangan yan eh. Siya po ay nabubuhay sa kanyang sarili. Naluluwalhati sa kanyang sarili. Marami ngayon nagsasabit ng mga bulaklak kasi akala nila yun ang Diyos. Mali po. Kailangan irespeto natin ang kanyang pagkakasarili niya sa kanyang pag-exist. Ikatlong dapat natin igalang ay ang kanyang di maarok. Pagka di maarok na Diyos. Again, nandito sa 1689, ibig sabihin niyan, di maarok, unfathomable. Di ba? Yung hindi mo talaga masisid kung sino ang Diyos. Limitado ang ating isipan. Ang kanyang pagka-Diyos ay hindi maarok ng tao, kundi ng kanyang sarili lamang. Tanging Diyos lang ang nakakaarok ng kanyang sarili, ni tao hindi. Kaya ang sabi niya sa Exodus 3 verse 14, I am who I am. Ako noon, ngayon, at magpakailanman. Walang maaring makakasisid yan.
Dahil sa ating pong kalagayan bilang mga nilikha lamang, mga creatures lamang ng Panginoon, limitado ang ating pagkaarok sa Diyos. Ito'y sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. Nagpapakilala siya, nagpapasisid ang Diyos para tumibay ang ating pananampalataya. Hanggat hindi natin kilala ang Diyos sa kanyang mga katangian, sa kanyang attributes, mga kapatid, mahina po ang ating faith. Ang ating faith po ay emotional. Nakadepende sa nakikita. Pero ang faith, ayon sa Hebrews chapter 11 verse 1, ay may dalawang bahagi. Isang pagtitiwala sa inaasahan at paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Dalaw po yun. Trusting and repenting po yun. Action. Faith and action. Kaya mga kapatid, ang Diyos dito ay talagang hindi siya maarok. Kaya makikita natin ang pagkakaiba natin na mga nilikha at ang ating tagapaglikha. Ang kakayanan natin kilalanin ng Diyos, limitado lamang at ito'y nasa banal na kasulatan. Subalit, ang banal na kasulatan sapat para sa atin na ating maitugon sa Diyos ang hinihiling niya sa atin tungkol sa Kanya. Then, pang-apat, igalang natin ang pagka-espiritual ng Diyos. Dito po sa ating 1689, ang sabi po rito, siya'y hindi nakikita, walang katawan at mga sangkap na pabago-bago ng damdamin ng mga tao. Wala po siyang pabago-bagong damdamin, passions. Wala siyang larawan, wala siyang sangkap. So, ibig sabihin, non-material. Marami po ngayon ang sumasamba sa mga nakikita. Hinuhubog pa nga. Dahil akala nila, yun ay nagre-represent sa Diyos. Yan po ay isang blasphemy na tayo gagamit ng isang bagay magre-represent tungkol sa Diyos. Sabihin nila, di ba, mahal mo bang magulang mo, brother boy? Oo naman. Bakit wala kang picture sa iyong wallet? That picture represent to your parents. Oo, kaya ganoon din sa Diyos. Dapat mayroon kang picture para i-represent mo ang Diyos. Oo, ang tao pwede tayong magkaroon ng representation sa picture sapagkat tao siya. Pero ang Diyos, hindi natin siyang itulad sa isang larawan sapagkat ang Diyos, no beginning, no end. No? Siya noon, ngayon at magpakailanman. Ngayon, kumpara mo sa isang picture, ang picture po may beginning and end. So that is blasphemy. Kung ating ituring na gagawa ka ng representation o representative, siya ay pinakadalisay na espiritu. Ikalawa, siya ay invisible. Hindi siya nakikita. Ngayon, kapag ikaw po ay nag-vision ka, halimbawa nagpipray ka, tapos nag-create ka ng shadow or light man, that is again idolatry. You have to believe God as invisible spirit. Walang anumang representations ng mga signs. Sa Old Testament, nagpapakita ang Diyos noon. Dahil siya ay hindi pa tapos ang Biblia. Pero ngayon, the whole counsel of God is written in this book. So hindi natin kailangan ng mga shadow, mga anino. That is again, sapagkat anumang shadow, anino, mayroong beginning and end. Hindi pwedeng ikumpara sa Diyos na eternal. So, irespeto natin, siya po'y invisible. Ang kanyang pagka-spiritual, non-material, invisible, non-corporeal. Pag sinabing non-corporeal, wala siyang damdamin na tulad ng isang tao. Wala siyang bahagi. Di tulad ng idol, na mga idolo, kailangan makita ang kanilang mga bahagi. Binibihisan. So, di ibig sabihin na ang Diyos ay wala pong damdamin. Wala siyang emotion. Now, mayroon po siyang damdamin sa atin. Pero kaiba yung damdamin niya kaysa damdamin natin. Non-mortal. Yung pang-apat, non-mortal. Ibig sabihin, impossible sa kanya ang mamatay. Di tulad ng tao. No, mamatay tayo. Mortal lang tayo. Then panlima, unapproachable by mortal man. Hindi siya maaaring lapitan ng sino mang tao.
1 Timothy chapter 6 verse 16, ganito ang pagkakasabi. Siya lamang ang walang kamatayan at naninirahan sa liwanag na di malapitan, na hindi nakita ng sinumang tao o makikita man. Sumakanya nawa ang karangalan at paghaharing walang hanggan. Amen. Kaya makita nyo, kung kilala natin ang Diyos pala, na siya po ay hindi siya nalalapitan ng sinumang mortal, anong sinasabi ng mga pastor pa o sino mga evangel prophets? Nakita ko ang Diyos at nagsalita sa akin. Noong ako'y naliligo sa banyo, nagsalita ang Diyos sa akin. Wala na po sa doktrina. Wala na sa doktrina. Anong nakasulat sa Biblia? Ito ang ating paniwalaan. Sinabi ni Paul, ako man o anghel bumaba sa inyo at nagtuturo ng kaiba kaysa na ituro sa inyo sa Bible, sumpain siya. Maingat tayo dyan, mga kapatid. Kaya huwag tayong gagaya-gaya sa mga sino mang sabi nating matagal nang matanda ng Kristiyano pero sila po ay nangahawak pa sa mga sabi-sabi. Mga sabi-sabi. Marami pa ngayon, mga Kristiyano. Professing Christian. Ay, ganito daw, huwag ka daw magbibihis ng ganun tabingi kasi mamalasing ka. Lahat ng mga sabi-sabi niya, mga kapatid, ay kalapastangan sa Diyos sapagkat Diyos ang may control. Siya ang may providensya. God is sovereign. We are responsible. Kaya huwag nating ituring ang Diyos na parang tao na pwede mong lapitan, pwede mong hawakan. Siya hindi nakikita, siya walang bahagi, walang kamatayan at walang hangganan o walang hanggang. Hindi siya maaring bigyan ng anyo dahil lahat ng anyo may simula at may katapusan. Hindi pwedeng ikumpara ang Diyos sa anumang anyo. Exodus 20, first and second commandment of God, mariing iniuutos sa lahat ng tao, unbelievers and believers, the first and second commandment. Kaya inalis ito sa mga Catholic Yung first and second commandment, wala sa kanila ito. Kasi tatamaan sila roon pagdating sa idols. Ang sabi po ng first commandment, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Thou shalt not have other gods before me. Pag sinabing before me, alam natin Diyos nakakakita ng lahat, nakakaunawa ng lahat, nakababasa ng isipan ng lahat, sumasa lahat, alam niya kung mayroon tayong idol sa ating mga sarili. Mayroon tayong mas minamahal. Lalo na yung mga agimat. Pagka tayo po nangahawak sa agimat, mayroon tayong kailang may singsing pampaswerte, again, that is against attributes of God. Siya ang lahat may kontrol. Walang nangyayari sa buhay natin na hindi ayon sa kanyang kalooban. Pagpapahintulot ng Diyos. Then second, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit, sa taas, o ng nasa lupa, sa ibaba, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Well, hindi natin pwedeng ikumpara ang Diyos sa anumang anyo. Kaya igalang natin ang kanyang pagka-espiritual. Pag nag-pray tayo, then pray by faith. Walang kailangang nakikita. Walang kailangang naririnig. Walang kailangang hinihipo o hinahawakan para tugunin tayo daw ng Diyos. Pray then in faith na siya'y nandyan. Nandyan. Sumasa lahat ang Diyos. So, in general, siya ay infinite in His being. Perfection. Every way, infinite. Pag sinabi pong infinite, mga kapatid, kaiba ito sa eternal. Eternal, walang hanggan. Infinite, walang boxes, walang boundaries. Hindi siya nakakahon, hindi siya nababoundary. Hindi siya nalilimitahan. So, wala siyang hangganan, wala siyang boundary, wala siyang sukat. Infinite ang ating Diyos. At panlima,
Igalang natin ang kanyang pagkawalang hanggan, ang kanyang pagka-eternity. O hangganan, I'm sorry, infinity. So mayroong siyam na specific ways kung bakit siya po ay infinite, yung walang hangganan, hindi nakakahon. No? Para bang tulad ng mga pastor na magkaka-out ng devils o magpapagaling ng karamdaman, para bang si Jesus Christ ay nandito sa kahon, gagamitin niya. In Jesus' name, gumaling ka, lumayas ka masamang espiritu. Now, hindi ko naman sinasabing hindi natin gagamitin ang pangalan ng Panginoon. Pag ginamit natin ang pangalan ng Panginoon, kailangan sa kanyang kalawalatian. Mag-pray ka, Lord, kayo po ang may ari ng buhay. Kayo po ang nakakita sa lahat ng kalamnan na hindi na nakikita ng microscope. Kayo po nakakaalam dyan. Kaya aming dinadalangin ayon sa iyong kalooban, Lord, nawa gumaling siya. Pagalingin niyo siya. At pag gumaling, sa pangalan ng Panginoon, kaluwalhatian ng Diyos. Pag hindi gumaling, hindi natin pwedeng utusan ng Diyos. Hindi siya nakakahon para utusan natin ng Diyos. Hindi tayo pwedeng maghinakit sa Kanya. So, mayroong siyam na tiyak na paraan kung paano siya naging infinite o walang hangganan. Ang Diyos ay, una, immutable. Pag sinabing immutable po, hindi po siya nagbabago. Siya noon, ngayon, at magpakailan. Malakias chapter 3, verse 6. So, bihira po natin marinig yan sa pangangaral. Immutable. Narinig natin palagi. Madaling sabihin sa English, immutable. Pero kailangan nating ipaliwanag. Ano yung immutable? Ibig sabihin, hindi siya kailanman magbabago. Wala siyang pagbabago. Siya noon, ngayon, at magpakailanman. Ikalawa, immense. Madalas kong narinig yan, immense. Ibig sabihin po ng immense, malawak po siya. Napakalawak niya. Unlimited siya sa lahat ng lugar. Siya ang nandoon sa Old Testament, in Genesis chapter 1, at ngayon sa ating panahon ngayon, at the same time. Kaya wala pong past, present, and future sa Diyos. Lahat sa Kanya present. Sapagkat sa atin, ang sabi nga sa Bible, ng 1,000 taon para sa atin, isang araw lang sa Panginoon. 1,000, halimbawa, 6,000 nakaraan si Adan, mga kapatid, 6 minutes lang o ano sa atin. Kaya tayo at si Adan, present lang kung titignan natin. At yung future. Hindi siya kailanman nagbabago. Immutable siya. Kaya He knows. Alam niya lahat ng pangyayari ng kasaysayan. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, hindi ako nakikita ng Diyos dito. No. Igalang natin ang kanyang presensya. Huwag tayong maging mapagkunwari, sinungaling, na ginagawa natin ng bagay na tila walang alam ang Diyos. God is immutable. Hindi siya nagbabago. Hindi siya mababago. Nandiyan siya palagi. Immense. Malawak siya. Sakop niya lahat ng bagay. Ganun dapat natin kilalanin ng Diyos upang ang ating faith tumibay. Sa lahat ng pangyayari sa buhay natin, alam nating hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Din ikatlo, siya po'y eternal, unlimited in time. Wala siyang limitasyon sa panahon. Siya pa rin noon. Wala siyang beginning. Ang tao lang po may beginning. Kailan nagsimula ang simula ng tao? Mga kapatid, kailan nagsimula ang simula? When does the beginning begins? Nung likhain ng Diyos ang mundo. The space and time. Doon lang tayo nagkaroon ng simula. Pero, ang Diyos doon, nung likhain niya ang time and space, mga kapatid, ganyan lang sa Kanya siya ay malawak. Immense. Tayo po ang may simula. Kaya anumang bagay sa mundo, sa nilikha, ikumpara natin sa Diyos, that is blasphemy. Hindi natin kilala ang Diyos. Then fourthly, incomprehensible. Pag sinabi pong mahirap to, incomprehensible. Hindi siya talaga mayakap, hindi siya maarok, hindi siya kayang ilagay sa ating isipan, sino tong Diyos na ito. Ganun tayo, limitado tayo.
bilang creature. Huwag tayong magmagaling sa Diyos. Huwag nating turuan ng Diyos. Huwag nating sigawan ng Diyos na para bang tayo ang nakakaalam sa buhay natin. Well, nagagawa natin dahil sa ating kamangmangan. Ganyan po ka-limitado ang isipan natin sa Diyos na nakapagsasalita tayo ng mga bagay laban sa Diyos. We don't know God. Kaya, ang Diyos po, ang kanya pong puot, nahayag every day, every minute in this life. Kasi lahat ng tao, gumagawa ng kasalanan. Kanilang inaalis yung katotohanan at kanila itong dinidikdik ng kanilang kasinungalingan. Then, Almighty. Pag sinabing Almighty, wala na pong hihigit pa ron. Siya ang pinakamakapangyarihan. Satan ay isa lamang niyang alagad, si Satan. Hindi magagawa ni Satan ang kanyang sariling kalooban sa tao o sa atin kung walang pahintulot ang Diyos. Remember Job? Nagpapaalam si Satanas. Hindi niya kayang gumawa ng anumang kasiraan, kasamaan sa atin hanggat walang pahintulot ng Diyos. Bakit may pahintulot ang Diyos? Tulad ng sabi ng Isaiah 46 na ang Diyos ay nagtumatawag ng ibong mandargit upang kanyang parusahan ang kanyang bayan. Mismo ang Assyria, ginamit ng Diyos, ni-raise up niya ito, pinayaman niya ito para magkaroon ng sapat na mga kasangkapan sa pagdigma para kalabanin ang Israel. Why? To discipline Israel. Ganon din sa atin. Wala pong kapangyarihan ang diablo para tayo ay sirain, gibain, wasakin kung walang pahintulot ng Diyos. Kaya in all things, God works together for good sa lahat ng nagmamahal sa Kanya. Kaya huwag nating sisihin ang Diyos. Bagkus, kilalanin pa natin siya. Sa Bible, basahin natin sino ba ang Diyos dito. Magkaroon tayo ng purpose sa pagbabasa, hindi lang mag-accumulate ng knowledge, but kilalanin ng Diyos sa bawat talata. Sino ba ang Diyos dito? Sino ba si Kristo rito? Nang sa ganun, hindi yung kayabangan natin ang umiiral. Pagka tayo marunong sa Biblia, kala mo napaka-scholar na natin. Pero hindi natin kilala pa ang Diyos. Then, most holy. Wala nang banal sa pinakabanal. Yun ang kanyang pagka-infinite, no? Most holy, walang hangganan ng kanyang kabanalan. Most wise, walang hangganan ng kanyang karunungan. Hindi natin siya pwedeng saklawan. Most free, hindi siya nangangailangan ng anumang payo ng sino man. Kundi sarili lamang niya. That's how God infinite. Most absolute. Soberano siya and independent. Ganyan po ang Diyos natin. Hindi natin ito nalalaman hanggat hindi natin pinag-aralan ang salita ng Diyos. At salamat sa 1689, sinamarize niya ito para sa atin. Nang sa ganon, mayroon tayong batayan pagdating sa mga doktrina, hindi tayo magkakamali. Tignan natin sa 1689. Ano ba sinasabi nito tungkol sa Diyos? Ano ba sinasabi nila yung charismatic? Ano ba para huwag tayong magkamali. Then, pang-anim, igalang natin ang kanyang pagkasoberano. Pag sabing soberano, siya ang gumagawa sa lahat ng bagay, lahat ng pangyayari. Isang talata ang may bigyan lang natin dito, Ephesians 1:11. Sa Kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana na itinalaga na ng una. So, hindi aksidente po yung manang tatanggapin ng mga Kristyano. Na itinalaga na ng una pa, ayon sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa kanyang pasya at kalooban. Ganyan po kasoberano ang ating Diyos. Wala pong aksidenteng nangyayari sa buhay natin. Ayon sa payo ng kanyang sariling at hindi nagbabago at pinakamatuwid na kalooban, dito siya kumukonsulta sa kanyang sarili. Sa sarili niyang kalooban. Ang kawiyan nito, for His glory. Walang ibang maaaring tumanggap ng kaluwalhatian sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. Lahat ng kabutihan, even sa mga masasamang nangyayari sa buhay natin, providential, lahat yan may layunin ng Diyos para sa ating kabutihan. Kaya nga, ang kaluwalhatian ay para sa Kanya lamang. Then, ikapito,
ang kanyang pagkapag-ibig. God is love. Maling interpretation ng mga homosexuals ngayon, mga transgender, o iba pang mga taong makasalanan, naunawaan ng Diyos ang ginagawa ko. Alam niya ito because alam kong mahal ako ng Diyos. God is love. Para bang ibig sabihin, kinukundo ng Panginoon lahat ng masama ating ginagawa dahil pag-ibig siya. Kaiba po ang kanilang interpretation. Bagamat ang Diyos natin, siya ay pag-ibig na Diyos, hindi lang sabihin natin Diyos ng pag-ibig, kundi pag-ibig siya. He is most loving. Benevolent siya. Kahit sa mga taong masasama, mabuti pa rin siya. Nagpapakita siya. Kaya nga ang mundo ngayon sa atin, umiiral po sa dalawang kabutihan ng Diyos. Common grace and special grace. Common grace, wala pong pinipili yan. Sa lahat ng masama, kriminal, ano pa man ng buhay mo, nakakain ka pa rin. Nauulanan ka pa rin. Naiinitan ka pa rin. Pag na-disgrasya ka, nabubuhay ka pa rin. That is God's common grace. God is good all the time. Pero hindi ibig sabihin na mabuti ang Diyos sa iyo, pinayaman ka, ginawa kang maganap na tao, hindi ka mapupunta sa impyerno. Because common grace ay nag-uudyok yan tungo sa special grace. Special grace is salvation. At ito'y matatanggap lamang sa mga taong nakatanggap mula sa Kanya. Saan nagsisimula? Pakikinig. Pakikinig ng pangangaral. Hindi porke ikaw yung kasalanan ka, umasensong business mo, ikaw ay matuwid papuntang langit. No. God is good. Kahit na ikaw ay masama. Because God is love. Most loving. Most gracious. Siya'y nagpapakita ng pabor sa mga kaibigan at sa mga kaaway. Ito yung mundo natin namumuhay sa biyaya ng Diyos. Pero ano pong ginagawa nila? Tinatapakan nila, sinusuppress nila ng kanilang kalikuan at ang kasamaan, ang kabutihan ng Diyos. Imbis kilala nila ang Diyos, mas sinasamba nila ang mga bagay ng Diyos, kaya wala silang dahilan. Wala silang may pagmamalaki at wala silang maaring sabihin, di ba Panginoon kami nangaral sa iyong pangalan? Di ba kami gumagawa ng kabutihan sa iyong pangalan? And anong sagot ng Panginoon? Lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumalangoy kayo sa kabutihan ng Diyos. Pero yung kabutihan ng Diyos para sa iyong kaligtasan, sinusuppress mo, binabaliwala mo. God is merciful. Lagi siyang naaantig sa ating pangangailangan once we pray. Sa mga nilikha, naaantig ang Diyos. Pero mayroon po tayong kasabihan, may sinabi sa Bible, Psalm 66 verse 18 I think, na ang panalangin ng isang nagtatago ng kasalanan hindi diringgin ng Diyos, bagamat siya'y naaantig sa kailangan mo, pero mayroon pong hindrance. Mayroon kang inalagaan kasalanan. Hindi mo pa kino-confess, hindi mo ginigiba. Siya po'y long-suffering, pasensyoso sa mga lumalabag at nagkakasala sa Kanya. Nagbibigay siya palagi ng panahon to repent. Nagbibigay siya. Like for example, Sodom and Gomorrah. Matagal na panahon na minamasdan ng Panginoon. At last, ang sabi ng Panginoon doon, dumating sa amin ang balita sa terribling kasamaan ng Sodomang ito at narito kami para ito'y gunawin. But Abraham nagpray para doon. Pero hindi rin talaga. Mahaba pasensya ng Diyos sa atin. Kung mayroon tayong tinatagong kasalanan na hindi natin gini-give up sa Diyos, be sure, your sin will find you out.
mapapahiya ka lang talaga pagdating ng araw. Kung mayroon kang ginagawa secretly sa iyong buhay, puso mo hindi tama, be sure your sin will find you out. Why? Dahil ang Diyos po ay pag-ibig, ngunit siya po ay makatarungan pag-ibig. Forgiving iniquity, transgressions, and sin. Iniquity po, mga kapatid, ano yan, kasamaan natin. Masama ka talaga, no? Tapos yung transgression natin, yung paglabag natin sa kalooban ng Diyos, narinig natin sa pangangaral, nabasa natin sa Bible, pero tinatanggihan pa rin natin, ayaw pa rin sundin. That is transgression. Yan po pa pagsuntok sa Diyos. Sin. Alam natin, yung sin natin is the remaining sin. No? Ito yung ating actual sins every morning, every day. Bunga ng ating kasalanan in nature. Hindi tayo naging makasalanan dahil tayo gumagawa ng kasalanan. No. Tayo po ay gumagawa ng kasalanan sapagkat tayo po ay makasalanan. Kaya ito po dapat ay kailangan natin isurrender sa Panginoon. Pero ang Diyos nagpapakita ng kanyang biyaya sa kanyang mga nilalang. Nagbibigay siya ng time, panahon. God is good. God is good. Pero wag natin itong hamakin. Respect the deity of God. Respeto natin ang kanyang pagka-Diyos. Then, lastly, ang kanyang pagkamakatarungan. In positive, siya po ay naggagantimpala sa mga nagsisikap humanap sa kanya. Ibig sabihin, namumuhay sa pananampalataya. Para ba natin hanapin ang Diyos? Well, nung sabi ni Paul sa Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Siya po ay napako kay Kristo. And it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life that I now live, I live in faith. Ibig sabihin, mga kapatid, tayo po'y namumuhay sa pananampalataya everyday. Yan po yung pagsisikap nating hanapin ng Diyos. Sapagkat yung ating pangmumuhay sa pananampalataya, lagi nating itinatama ang ating sarili. We seek God, we seek Christ sa lahat ng ating mga decisions, sa ating mga plano. Tulad po, kahit pa nang galit nung na-discuss nung sa women's, even magalit ka, huwag kang magkasala. Seek God. Ibig sabihin, pagalitan mo yung kamalian, but not personal. Kaya ang sabi ni Jesus Christ sa turo niya, pag ikaw may galit at tinawag mong ulol ka ang iyong kapwa o hangal ka, that is personal. That is hatred. Yan ay patungo sa hukuman ng tao at sa impyerno. Kaya once magalit ka, pagalitan mo yung mali. Huwag mong pagalitan yung personal na tao na siya hangal. Diba? Minsan tayo, ganito, baliwala sa atin yan eh. Pambira ko na, tanga ka talaga. Hindi mo nabasa. You are pointing to his personal, Ang tinatawag mong tanga doon is the image of God. Sapagkat we are created in the image of God. Ang image ng Diyos na sa atin. And we call him tanga. You're calling God tanga. Kaya nga, kung magalit ka, huwag ka magkasala. Magalit ka, doon lamang sa pangyayari. Ba't huwag mo nang tukuyin yung tao kung ano siya. Kung magawa man yon, guilty ka. So, confess. Repent. So, in positive way, ang Diyos po ay nagre-reward sa mga humahanap sa Kanya. In negative way naman, ang Diyos po ay marunong humatol sa anumang kasalanan. At ang hatol niya is just and terrible. Matuwid ang paghatol ng Diyos, pero nakakatakot. Dahil kuminsan, mabigat na mga providensya nangyari sa atin, pero sa mga unbelievers, impyerno talaga. Nakakatakot yun. Nakakatakot talaga. Ngunit, patas naman ang Panginoon sa atin. Pero, by no means, kiniklear niya ang guilty. Ang mga walang kasalanan ay talaga namang kanyang pinapatawad, Ang pinapatawad niyang mga naghimi ng kasalanan. Stricto ang ating Diyos. He is holy.
Kaya dapat igalang natin ito. So, ngayon po, hanggang dito muna tayo sa first division natin. Tungkol po sa attributes o katangian ng ating Panginoon. Gaano natin kakilala ng Diyos? Simula nung tayo po'y naligtas, kung ano yung narinig natin sa preaching that God is good, He works in all things, ganon. Pero kilalangin natin siya personally. Kaya nga sabi ni Jesus Christ sa John chapter 8, verse 31 to 32, paulit-ulit kong sinasabi ito, ang sabi niya doon sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, sumasampalataya sa Kanya. Meaning to say, siya po ay isang alagad na, o masabi natin isang Kristiyano na. Kung kayo'y nagpapatuloy sa aking salita, meaning to say, nagpapatuloy, pakikinig, pagkaaral ng Kanyang salita, tunay na kayo'y mga alagad ko. Sabi niya. At malalaman ninyong katotohanan, at ang katotohanan ang siyang makapagpapalaya sa inyo. Tayo po, bagamat Kristiyano na, may buhay na, pero hindi pa tayo malaya sa kasalanan. Pagdating po sa atin doon sa langit, doon pa lamang tayo. Napalaya tayo sa hatol, sa curse ng kasalanan, at napapala tayo everyday sa power of sin. Pero one day, we will be delivered from the presence of sin sa langit. Pero ngayon, nandito pa tayo sa power ng kasalanan, gumagawa pa rin siya. Pero doon po sa sumpa, tayo pinatay na ni Jesucristo. So, kilalanin natin ang Diyos, siya ang magbibigay sa atin ng kaalaman, kakayanan, upang may sagawa anumang kanyang naisin. Meron kayong tanong? Meron tayong 2 minutes. Meron tayong theologian dito. Si Daniel, sasagot sa inyo. Meron kayong tanong? Ayon sa paksa lang ha. Huwag kayong magtatanong kung kailan ako sinilang. Walang tanong? Sige po, manalangin tayo. Panginoon, salamat po na sa kakaunting panahon at sa maliit na pagkakataon, pinasilip ninyo sa amin ang iyong katangian. Sapat ito, Ama, upang kami matakot o magrespeto, mag-honor sa inyo. Na hindi kami nabubuhay sa aming sarili, nabubuhay kami dahil sa inyo. Kaya dapat namin igalang ang inyong pagka-Diyos. Igalang namin ang iyong pagkakalikha sa amin. Malayo po ang pagkakaiba ninyo at sa amin. Patawarin niyo kami, Ama, kung minsan kami tumatayong Diyos na higit pa sa inyo. At kadalasan, nauuna namin ang ibang bagay bago kayo. Nawa, ang kaunting kaalaman naming natutunan ngayon ang siyang magpababa ng aming sarili sa harapan ninyo upang kayo ay maluwalhati sa aming buhay. At may bahagi namin, may lapat din namin ang aming natutunan sa aming kapwa para sa iyong kapurihan. In Jesus' name. Amen.